Pero kung kunwari lang, ikinasal sila, naghiwalay sila, Diyos ko siguro nga naghahatian na yun ng properties. Naku, parang ikaw yata may ibig sabihin Tito Ogie. Hindi, nababasa ko sa bola ng kristal. May ibig kang palabasin. Tito Ogie, anong kasi Barbie Imperial yung naliling sa kanya? Ito ba? Bye. Andun daw. Oh. Kasi tropa sila eh. Tropa lang? Oo, tropa lang. But soon, they might be together. Ha? Kayo man na nandun sa sitwasyon na yun, di ba? I'm sure hindi nyo kayang gawin yun kasi wala nga kayong kakayang mag-host. May kakayahan kayo mag-judge. Ang dating glam team ni Heart Evangelista ay hindi pinasakay sa eroplano patungong Dubai. Ang dahilan, eto na nga. Eto na ang latest, kaya tumutok ka na, dali. Eto na nga! Eto na ang mga marites, kaya i-chika mo na, dali. Eto na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Eto na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Eto na ang latest! Hello mga ka-update, ito po ang inyong mga lingkod. Ito kasi mamalay! What's Diyos po ako? Ito naman po si Papa O at si Ogie Diaz. Ano pa nga ba ang lagi niyong inihilit sa amin? Chika mo na! La 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 la. Ichika mo na. Layo ng tono mo. Nababala ang po. Pwede naman kami na lang gumanong gano'n. I-lip-sync mo na lang. Hello. Hindi nakakaya ako. Kasi may bata, nag-ano rin siya, nanonood siya. Talagang aliw na aliw siya. Alam niyo yung mga sanggol talaga, no? Ang agang maging marites. Ito kasi mga nanay na ito, tinuturuan nilang na makinig ng chismis. Kasabay kasi nilang nanonood. Pagdating ng araw, nakamaniwala kayo, yung mga batang yan, yung mga anak nyo na yan, yung pag-aaway yung mag-asawa, ichichismis nila. Sa kanilang manggagaling. Pero, alam mo, isang senyalis yan na napakalakas talaga ng ating Ogie Diaz Showbiz Update. Maraming salamat po. Nakakatuwa naman. Oo. Akala ko yung sigaw na ulit. Ay, nako. Ito nga, galing kami ni Johnson din sa, Angeles City. Oo, kapitbahay ni Miss Rita ng Beauty Derm. Yung apong Mama Kalulu. Oo, yung shrine doon na napakaganda. Ang saya-saya ng feeling ko. Ang gaan-gaan sa pakiramdam. Alam mo, nag-recommend yan si Mikael Hiran ng Headway Vera Salon. Hi, Sir Nick! At ang nakakaloka, si Ay de las Alas. Aba, talagang parang deboto ni Apong. At ilan na pala ang pinagawa doon ni Ay. Pati pagpapapintura ng mga mahal na bilhin para mabago ulit. Si Ay din yun. Kaya pag nagpupunta doon si Maring Ay, ayun. Talagang tuwan-tuwa sila. Ayan, sa Angeles City, puntahan nyo. Ang sarap ng feeling. Grabe. Ang linis dito, Ogie. Ang linis ng simbahan, di ba? Kasi kung marumi yun, talagang lilinisin ni Diyosa. Kasi mahilig maglinis ng simbahan. Akala ko nung dumating ako naging madumi. Hindi na nga namin sinabi. Anyway, siyempre, ibang look ngayon ni Johnson. Parang gusto ko ibigay ang palad ko. Hulaan mo nga ako, Johnson. Ang kapalaran ko. Ano bang nakikita mo? Malaki ang inyong hinaharap. Naku, sinukat mong ganun eh. Alam mo yung mga bakla talaga dito sinusukat. Ay, din ba? Oo, no? Confirm, Mamaday confirm. Ang laki ng palad nila. Abot! Why don't you try? Ay, naku, nakakaloka. Nakagaling nyo lang sa simbahan. Uy, ito nakakaloka. So, hindi nga inimbita ni Dominic sa kanilang kasal ni Bea. Si Daniel Padilla. Si Catherine Bernardo ay kanyang inimbita. Kasi sila nga daw ni Daniel ay hindi talaga nag-uusap since 2020. Yan ay natatandaan ko. Sa atin sinabi ni
Dominic, na hindi talaga sila nag-uusap. At hindi totoong ang dahilan ay dahil binigo ni Dominic yung sister ni Daniel Padilla na di umano'y may gusto sa kanya. Hindi. Wala, ang labo daw nun. Walang katotohanan daw yun. Bakit nga kaya hindi sila nag-uusap? Magkagalit ba sila? Gaga, hindi nag-uusap, di magkagalit. Sabi ko lang, hindi ko nawalaan yun eh. Wait, teka muna, meron din naman nag-uusap pero nagpa-plastikan. Oy, baka mag-isip na naman ng audience dyan, ha? Sabihin na naman, baka nga ganun nangyari. Yung binanggit ni Joseph. Sasampalin kita tapos, ako, yan. Parang ako na yata dapat palit tayo. Yan ang ating tutuklasin. Uy, pero na yung iba parang medyo pinupuri nila si Dominic Ochoa. Gaga si Ochoa po. Si Dominic Roque. Alas 3 na. Sorry naman. Parang yung iba, di ba? Kasi syempre, it takes din a lot of courage para sabihin mong hindi ko inimbita yung isang tao sa kasal ko, di ba? Dahil hindi pa nga sila nag-uusap. And I'm sure si Daniel, maiintindihan din yun. Despite the fact na sila hindi nag-uusap. Sayang na Tito OG. Bakit? Kung ang Katniel pa rin hanggang ngayon, baka mas nauna pa silang ikinasal kaysa kay Bea at kay Dominic. Uy, Naku, may sinasabi ka na sa paligid at baka kung ano na isipin nila, ha? Hindi, Tito OG, bakit parang kasalanan ko? Opinion ko lang naman yun. Parang kasalanan ko. Opinion ko lang naman yun, Tito OG. Oo nga, pwedeng kung sinakatyan pa rin kayo, baka ikinasal sila. Pwede, marrying age naman na sila, di ba? Oo, pero kung kunwari lang, ikinasal sila, naghiwalay sila, Diyos ko siguro nga naghahatian na yun ng properties. Naku, parang ikaw yata may ibig sabihin Tito OG. Hindi, nababasa ko sa bola ng kristal. Ibig kang palabasin. Ano yan? Hypothetical lang yun. Diyos ko naman. Kasi syempre parang ako din talagang supporter ako ng Katniel. Gusto ko sila pa rin sa inig, kaya lang wala na nga. Di ba? Talagang ganun. Diba? Kahit itong si Richard Gutierrez at si Sara Labati. Hindi ba? Anong ending? Wala silang prenup. Ayan. Ngayon, di ba? Ang chika nandun na sila sa separation of properties. Ha? Akala ko ba sabi ni Sara Labati, we're okay. Ayun nga. Pero sabi naman ng source ko, andun nga raw sila sa estado ngayon na naghahatian. Ang Katniel? Gagahin. Tapos na yan, Josa. Richard Gutierrez, Sara Labati na destroy. Roger, may jet lag pa ako ngayon. Alam mo yun, kaya siguro ganyan, feeling mo manghuhula ka. May jet lag pa ako, OG. Sorry po. May jet lag ka, may jet lag ka pa. Anyway, so yun na, diba? Ayun ang pinag-uusapan sabi sa akin. Ngayon, pwedeng i-deny ni Richard or ni Sarah. Yung we're okay, ay sana okay nga sila. They're okay but they are not together. Alam mo dyan tayo napapahamak. Minsan nababash kami dahil sa mga ganyang kudain. Parang mali-mali na ako. Umalis na kaya ako. Parang safe na sagot ngayon yung we're okay. Parang madalas natin naririnig yan sa mga tinatanong kung kamusta ang estado ng kanilang pagsasama. Minsan kasi nasa limbo sila Kaya yun lang muna sinasagot nila na we're okay. At minsan ayaw lang din nila makasakit ng kapartner. Diba? So yun na nga, nag-celebrate si Richard nga ng kanyang kaarawan ng 21st. Ay, happy birthday! January 21. Richard and Raymond. Happy birthday! Magka-birthday sila, tangi. Ambag sila, diba? Sorry. Alas 3 na. Alas 3 na. Takot si Josa. Ka-birthday din ni Raymond. Diba?
Anyway, so yun na nga. Saan na ba ako? Nawawala ko. Nag-birthday. Ano nangyari sa birthday, Nay? Ayun, natuloy. Talaga? Uy, buti naman. Natuloy yung birthday ni Richard. Alam mo, yung sabi nung source ko, nag-happy-happy si Richard. May malungkot yan deep inside. So, andun yung mga tropa. So, dyan nung kasi Barbie Imperial, nalilink sa kanya. Ay, andun ba, Nay? Invited. Andun daw. Kasi tropa sila eh. Tropa lang. Oo, tropa lang. But soon, they might be together. Ha? Tanong lang. Kayo mga nasa tapos pag napahamak, ako lang mag-isa. Hula ko nga. Hula ko lang. Ewan ko sa inyo. Tanong. Ang maladera naman nasa likod. Alam niyo, naka-aircon po ako dito ngayon sa amin. Pero, butil-butil yung pawis. Wait. Anyway. Kanina pa. Actually, kanina pa sa Katniel pa lang. Hindi ko alam may mga nangyayari na pala sa likod. Dumagdag pa ako. Oo nga. Naku, ito nga. Si Vice Ganda, di ba? Parang, ayun nga, may backlash na nagaganap, no? Parang ino-call out din siya ng mga netizen sa kanyang naging behavior doon kay Ann Curtis. Na, alam mo si Ann Curtis, di ba, napaka-gullible niya. Ang sarap biruin, gawing pulutan si Ann Curtis eh. Kasi yung innocence niya eh, no? Dahil kahit ako, nasa pwesto ni Vice, bibiruin ko rin si Ann. Dito, OG, wala naman dati pa ikaw ang nagbiro kay Ann. Bakit naman? Syempre, hindi ka naman endorser ng McDo. Kaya walang connect. Sorry, pasensya na. Sorry, Johnson. Sorry ako sa'yo. Hindi, so ayan na nga. Alam niyo na yung kwento, hindi pa? Na pinapabigkas ni Vice Ganda yung nice, ganda. Nice, ganda. So, pinabanggit niya kay Ann Curtis na biglang na-realize ni Ann Curtis nung banggiting, biglang na-realize ni Ann na, oh my God, meron pala akong endorsement, nakalaban ng endorsement ni Vice. Na yun ang catchline. Yung nice, ganda. Meron din siyang Jollibee, di ba? Kaya naman nataranta din yung mga netizen. So, madaming nag-call out kay Vice. Meron din namang naintindihan yung biruan ng magkaibigan on air. Ayan yung mga comments ng mga netizen. Meron din namang nakakaintindi kay Vice. Ayan ano naman sabi ni Ann Curtis? Ayan sabi ni Ann Curtis, "Morning everyone! Guys, kalma. No need for such negative energy. Vice and I are fine. It was a lapse of judgment on both sides. At least we can now move forward and be careful." Ganyan ang biruan backstage. But syempre, dapat iba pag on air. Kaya kalma. It's a beautiful day. Gawin na lang bida ang saya everyday. Diba? Malay mo, one of these days, yun ang ano ni Vice naman. Pag napabigkas naman ni Ann Curtis kay Vice yung bida ang saya. O di nakabawi siya. Ano naman sabi ni Vice? Bilang, syempre may pakiramdaman man si Vice, hindi naman siya deadma or manhid na hindi nalalaman yung mga saloobin ng mga netizen. Anong sabi niya? Etong sabi ni Meme. Basa. Ang KJ mo, okay yan para trending. Chos. But yes, it was lapse of judgment. It was our usual brandagulan. Moment na late niya na-realize. So nasabi niya yung tagline nang di niya namamalayan. I apologize to her and pinagtawanan na lang namin. Our sisterhood will always be nice. Ganda! Pero meron din sinagot na isang netizen itong si Meme Vice. Ano sabi ng netizen? Sabi ng netizen, sabi niya kasi, I always thought Vice Ganda thinks before he says something. Nag-reply si Meme. Ano sabi niya? Sabi niya ganon, no. At times, I don't think enough. Sa kagustuhan ko magpatawa, bira ako ng bira, kaya minsan, sablay. Sometimes, I hate myself. Pero ganun talaga sa comedy man o sa real life. Talagang hit and miss. Tama. And we'll just have to try again. Ganun lang naman. Pero Nay trending yung huling tweet ni Meme. Bakit? Kita mo, 2.1 na
2.1 million ang nakabasa. Oo. Ano sabi? Sabi niya, I put Anne in an uncomfortable situation. Wrong. Sorry. Tapos ang usapan. Diba? Alam mo, tuloy-tuloy lang naman pag-uusapan yan kung walang umaamin ng kanyang pagkakamali o yung feeling niya na offend yung isa at hindi siya nagsasorry. Tapos ang usapan, nag-sorry na si Vice. Ano pa? Diba? Minsan mahirap din sa ibang netizen Kung syempre, parang namamagnify nila yung lahat ng artista na napapanood nila sa kumbaga ginajudge na agad. Diba? Kayo man na nandun sa sitwasyon na yun, diba? I'm sure hindi nyo kayang gawin yun kasi wala nga kayong kakayang mag-host. Diba? May kakayahan kayo mag-judge nung napapanood ninyo. Diba? Ito, nag-sorry na, okay na yun. Dapat okay na yun. Diba? At hindi na dapat maulit. Kung mauulit man, hindi yun sa ganong brandagulan. Iba naman. Hindi sa kinakampihan ko si Vice o Kailangan kong maintindihan kasi minsan may ganyan din tayo, diba? Hindi natin alam, nakaka-offend pala tayo. Biglang nare-realize ko nga, Tapos magsasorry ako. Tapos sasabihin naman nila, sorry ka, tapos gagawa ka ulit ng mali, tapos sorry ka ulit. Ay, di kayo na dito. Pero na, as a manager, meron ba mga consequences yung mga ganong sitwasyon? Okay, yung mga ganyan, lalo na, at siguro naman yung Jollibee team, no, nanonood nun, alam nila na inosente si Anne. Alam nila yun. So, hindi siya nag-breach nun. Kasi, merong mga kontrata kasi, lalo na nung nasa akin pa si Liza, talagang nandoon, nakastipulate sa contract, na never mention the competitor's brand, name, or tagline, or catchline. Okay, sa case ni Anne, hindi niya alam yung pinagawa sa kanya ni Vice. Yung kay Vice naman, alam naman niya na brandagulan yung kanila. Kasi pwede rin namang hindi ngayon humirit si Anne, someday humirit si Anne ng kanyang brand naman para i-push. Na pwedeng hindi masalo ni Vice para makapuntos si Anne. Darating at darating yung mga ganyang sitwasyon. Lalo na, at napapanood nyo sa TV yan, kumbaga parang open sila for public opinion diba? Sila yung vulnerable ng mga judgment. Diba? Kaya dapat kung nag-sorry na si Vice at sincere naman siya sa kanyang apology, diba? Tanggapin na natin yon. Kaya lang yung iba talaga ayaw tumigil. Nag-sorry na si Vice, tumataas pa rin ang kilay nila. Kaya anong gusto nyong gawin ng lola nyo? Pero ang ganda explanation ni Anne, di ba? Ganun sila mag-brandagulan backstage. Ako din. Nagkataon lang na nakapuslit yung isang moment na nasa harap sila ng camera. So kapag nandun ako, napapanood ko sila talaga nagbabardagulan kasi ganun nila kakilalang isa't isa, ganun sila ka-close. Hindi mo bibiruin yung isang taong hindi mo ka-close. Diba? Kaya lang nga, nagkataon na nasa TV. Kaya yung mga tao, akala nila, uy, ano ba yun? Ang awkward naman ang sinabi ni Vice kay Anne. Ganun ang magiging reaction ninyo, diba? Pero, hindi nyo alam na okay sila. Oo. Ngayon, kung okay na sila, sino naman tayo para ipagpatuloy natin yung ill feelings natin or pagka-buisit natin kay Vice? Okay nga sila. Hindi ba? Ba't ka apektado? Sila nga okay, ikaw apektado. Di ba? Kaya ano na yan? Case closed. Yes. Teka muna, no, Loy? Bago tayo magpaalam, may impormasyong nakarating sa akin na ang dating glam team ni Heart Evangelista ay hindi pinasakay sa eroplano patungong Dubai. Ang dahilan, eto na nga. Headed by her former makeup artist Justin Luis Soriano, ay patungo sana ng Dubai noong January 22 at 3 p.m. para i-meet ang internationally renowned
fashion designer na si Mark Baumgartner at Miss Universe Pia Wurtzbach. Pero hindi sila natuloy makasakay ng eroplano. Sa check-in counter pa lamang daw ay nagtagal na ang glam team ni Pia dahil ayaw silang isyuhan ng boarding pass. Nakipagtalo pa sila sa airline staff at sinabing porke ba free miles ni Pia ang kanilang ginamit ay hindi na sila pasasakayin. Di umano, ang akala ng 4 na members ng glam team ay na-bump off talaga sila. Pero ang chika sa amin na sana ay Diyos ko hindi ito totoo, no? Ipinatawag sila sa immigration para ito ang magsabi na sila ay merong whole departure order. Na-shock na lamang daw ang buong glam team sa kanilang narinig. Kaya yung aming source na isang airport personnel ay nagtanong sa akin kung may connection daw kaya ang whole departure order sa issue ng glam team kay Heart Evangelista. Tinanong pa ako kung sinampahan ba ng kaso ni Heart ang dating glam team kaya nagkaroon ng whole departure order. Yan yung mga tanong na honestly hindi ko alam ang sagot. Mahirap magturo o basta maniwala. Kaya magtatanong-tanong din kami, no, kung totoong may whole departure order nga na ang ibig sabihin ay hindi sila pwedeng lumabas ng Pinas. Kung matatandaan natin, last year ay nagkaroon ng falling out si Heart sa kanyang glam team na ngayon ay glam team na ng beauty queen na si Pia Wurtzbach. Ito ay may kaugnayan sa di umano'y pangit daw na ugali, attitude at pagtrato ni Heart sa dating glam team na may kwento pa na minax out o sinagad ubusin ng makeup artist na si Justin Luis at hairstylist na si Jack Aguilar ang credit limit sa credit card ni Heart para sa sarili nilang pangangailangan na idininay naman ng kampo ni Justin. Samantala, bukas ang ating showbiz update kung merong gustong linawin ng glam team at maging si Heart Evangelista. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Lloyd. Ako yung mga nanonood sa amin na hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na! I-click nyo lang yung subscribe button na nandiyan sa baba. At kung naibigan nyo po ang aming episode niya at meron kayong komento sa lahat ng aming chika, i-comment nyo po below, i-click ang like button at huwag kalimutan i-click ang notification bell. Dahil pag click nyo yan, kayong unang-una manonotify na meron kaming latest update. At syempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes, and manonood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Lloyd. M-A-M-A-L-O-I. Nandyan pa rin po yung vlog namin kasama si Josa sa Disneyland. Napapanoorin niyo po yan. At para ba sa mga ikakasal o mag-celebrate po ng debut or end party, corporate events, kung kailangan po ng event planner, ayan po, ang La Vida Events ni Mama Lloyd. Ibisitahin niyo lang po ang www.lavidaevents.com for inquiries. Ayan. Na po. Ayan, ako meron tayong project dahil, di ba? Birthday na ni Mira! My God, 7 years na palang anak. 7 years old na siya. Siyempre, hindi lang si Mama Lloyd at ang kanyang La Vida Events ang may pakananang lahat. Siyempre, inayos din ni Mama Lloyd ang damit ni Mira. Kaya, Michael Leyva lang naman ang kanya. Yes! Diba? Famous Michael Leyva at ang set design. Oh! Pak! Oh, Kamahalan. kamahalang microwave Yes! Ayan, ating mga makakatuwang para isa katuparan ang fairy tale 7th birthday ni Miracle. Si Mike Ruiz ang nag-set design ng 18th birthday ni Ariel. Anak ko, at yung 50th birthday ko. Yes. Diba? Ang fabulous niya. Diba? Sobra. Idol ko yan. Diba? Diba? Si Mike Ruiz. Oo. Ayan. So, ikaw naman ngayon, Johnson. At syempre po, sa aking mga social media account, Facebook, TikTok, YouTube, patuloy pa rin po ang paghahatid ko sa inyo ng mga good vibes. Kaya sa mga hindi pa po subscriber ko, mag-subscribe na po kayo. And maraming salamat po kay Dr. J.C. Solis ng Gorgeous Smile. Ayan, sa Ideal Vision, thank you very much. At sa Belated happy birthday. Belated happy birthday, Dr. Jessica D. Ayaw nga pala, naging magmensahe sila. Belated happy birthday. Oo, Yes. diba? I love you, Doc. At congratulations sa iyong doktor na anak. Wow! Si Kenji, Doc Kenji. Hello. Wow, congratulations po. Yes. At sa Headway Hair Salon, maraming salamat Yes, po. Sir Nick. Thank you, Yes. Headway.
At syempre pa, ang akin pong panayam naman, kilala niyo si Aling Mirna. Sino siya? Si Aling Mirna, yung nagmumura. Ay! Yung nasa TikTok na laging viral. Ay! Oo. May tulo? Oo, ay may tulo dun sa kanyang robot na asawa. Ay! Oo. Tapos pati yung mga anak niyang Koreano. Ay! Oo, kung paano siya makipagtalastasan doon. At ang kwento ng kanyang buhay sa OGBS Inspires, eto po. Buhay na ito, pagod na pagod ako, galing trabaho, nagpabangs pa ako. Tapos pagdating mo ng bahay, wala man lang magsalubong sa'yo para humalik. Ano na? Ha? Uuwi na ako ng Pilipinas. Bakit ka pala mura? Dati po kasi, hindi po talaga ako pala mura. Sa bahay namin, bawal po talaga magmura. O, kanino mo binibintang yan? Sa asawa ko, sa mga problema, sa stress. Pero paano kayo nag-meet ni Robot? Naku, long story yan. Dapat may pakasalan niya ng iba. Para nakukonsensya po ako. May time din na hindi ako nakakatulog. Kaya kayong apat, andito ngayon sa Pinas. Opo. Dahil? Kaya ko, sabi niya, bago ako mamatay, gusto niya makita yung manugang niya. Ayan! Ang saya! Oo, nakakatawa yan. At nainis siya. Kasi ba't mo ko pinaiyak? Kung ba't siya nakaiyak, nakikus ko, ayan, napapanoorin nyo, no? Anyway, at syempre pa, yung aking misis, Mami Soul, meron din pong vlog yan, tsaka si Erin Diaz, ang aking anak, at si Miracle, yung Mira TV, ha, yung NEERAH TV. Yan, paki-subscribe naman, paki-watch na rin, okay? Ay, naku, Lai, teka lang, habang pinaghahandaan natin ang 7th birthday ni Mira, batiin natin kasi birthday ngayon ni Georgina. No, Diyos ko, nakalimutan pa. Happy birthday, George! sa aking pangatlong anak na si Georgina. 16 years old na si George. Sweet 16! Oo, naayo ng party. Oo nga. Good yan, anak. Ha? Para wala tayong bastos. Marami pagawa na naman ito, Pero papagawa ng kwarto niya. Kaya okay Yes! naman. Diba? Oo, ayan. Happy Napakabait na birthday, bata. anak. I love you. We love you, George! Yes. At syempre pa, happy wedding anniversary din kay Gladys Reyes at kay Christopher Rojas. January 23. Oy, happy anniversary! Ang isa sa pinaka-loading nating mag-asawa sa showbiz na, no? Diba? At syempre pa, ang The OGBS Showbiz Update ay meron po kami fan page. Yes. Meron din po kami sa Spotify at sa Apple Podcast. Kung ayaw niyong makita mga pagmumukha namin, di ba? At syempre yung aking OGBS TV. Yes. Para naman sa aking newscast, Sa Chismisan. Facebook po yan. Sa Facebook, ayan. At syempre pa, ito pa rin po yung lingkod, Papa Osin OGBS na lagi nagsasabi, nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo kanyang ginising, ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, Every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi niyong inihilig sa amin? Isigaw mo na dali! La 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 la! Isigaw mo na dali! One more time! La 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 la! Isigaw mo na dali! Iba talaga. Iba talaga yun!